Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay itong si BP Sara patungkol sa kanyang naging speech sa ginanap na rally ng PDP. Atin hong iisa-isahing pag-usapan, ating himay-himayin yung mga kanyang pinagsasabi sa kanyang speech. Unang-una, yung sinasabi niya na hindi daw siya ang problema ng Pilipinas, or hindi daw siya ang pamilya Duterte ay hindi daw sila ang problema ng Pilipinas. Kung tutuusin, sila yung naging problema. Sila yung naging dahilan kung bakit ganito ngayon kagulo ang Pilipinas. Hindi naman magulo, pero sa kasalukuyan, sila yung nanggugulo. Umpisahan natin dun sa ginawa ng tatay niya na si Digong. Di baga si Digong ang nag-umpisa o sa kanya galing yung salitang bangag. Inakusahan niya si PBBM na gumagamit daw, kaya tinawag niyang bangag. At ayun, gumawa sila ng kung ano-anong video na yun nga, pinapalabas nila na gumagamit si PBBM. At yung video na kanilang ginawa, napatunayan naman na fake. So, doon ba lang sa ginawa nila at sa mga ginawa nilang may rally, lalong doon nagkaroon ng or nag-create ng panggugulo. Kasi sa ginawa nilang may rally ay nandun yung panghihikayat nila na pabagsakin yung kasalukuyang gobyerno, na hinihikayat nila yung mga tao na yun na nga, na sumama sa kanila para pabagsakin ng gobyerno. So, nakailang rally ba yung maisog rally nila na ang intention talaga ay kundi pabagsakin ang gobyerno. So, sinasabi ni Sara na hindi daw sila na Duterte ang problema. Sila yung gumawa ng problema. Sila yung gumawa ng para lasunin yung kaisipan ng mamamayang Pilipino. Pero yung panatiko nila na tumitingala sa kanila, sa mga Duterte, wala na tayong magagawa dyan. Pero yung iba, siyempre, maniwala, mapaniwala nila diyan sa mga kasinungalingan nila na sinasabi niya na puro daw kasinungalingan lang itong kasalukuyang administration, si PBBM. Sila yung sinungaling Sila yung gumagawa ng kaguluhan. Kaya itong sinasabi ni Sara Duterte ay bumabalandra rin sa kanila. Bumabalandra sa kanya. Kasi yung sinasabi niya, yun yung katauhan nila o katauhan niya o katauhan ng pamilya niya. Di ba niya nakikita yun? Mukhang ano nga to hindi mo malaman kung
nasa ano ba yung pag-iisip niya? O talagang yun lang talaga ang pag-iisip niya, walang intention talaga kundi talaga manggulo o pabagsakin ng gobyerno. Diyan sa ginagawa niyang yan na sinasabi niya na yung tatay niya na kinidnap, pinabayaan na lang ng kasalukuyang gobyerno na kidnapin, na ibigay sa iba sa sa banyaga. Katulad ng sinasabi niyang yun, nagkikreate yun ng nagkikreate yun ng masamang interpretation ng mga makakarinig nun na mamayang Pilipino. So, ang magiging nun, kumbaga nilalason mo yung kaisipan ng Pilipino. Yun ang sinasabi mo sa mga mamamayang Pilipino na kinidnap yung tatay mo, hinayaan na lang ng gobyerno na gano'n, na pinamigay na lang sa ibang banyaga. Nilalason mo, kumbaga, ang kaisipan nila na hindi naman yun ang talagang dahilan. At hindi naman yun ang talagang totoo. Dahil ang katotohanan yan, alam mo rin Inday Sara, kung ano yung katotohanan na kung bakit na-arresto yung tatay mo at bakit nandun siya ngayon sa ICC. Alam mo naman yung totoong dahilan. Ngayon, pinapalabas mo na kinidnap lang yung tatay mo at pinabayaan ng kasalukuyang gobyerno. So, pinapalabas mo na walang silbi yung kasalukuyang gobyerno. Yan ba sinasabi mong hindi ka problema ng Pilipinas? Gumagawa ka ng problema Nagkikreate ka ng ng magiging sanhi ng kaguluhan. Kasi nilalason mo yung kaisipan ng sambayan ng Pilipino na yun ang naging dahilan na kaya ang tatay mo ay nandun ngayon sa The Hague. Na hindi mo binabanggit ang tunay na dahilan na ang tatay mo ay naaresto dahil sa kasong crimes against humanity. At yan, yung kasong yan ay matagal nang nakasampa sa ICC o may nagreklamo na sa ICC noong 2017 pa, kung di ako nagkakamali. Yun ang dahilan na kaso na kinakaharap ng tatay mo ngayon na si Digong dahil nga dun sa crimes against humanity, dahil sa isinagawa niyang war on drugs nung siya ay presidente at nung ibang EJK na nangyari dun sa Davao nung siya naman ang mayor. Kung tutuusin, isa ka rin dun BP Sara, na isa ka rin na naging dahilan ng mga EJK sa Davao. Nagmamalinis ka isa ka rin sa napakasamang tao, kumbaga. At yan ay pinatunayan naman nung si Las Cañas at saka si Matubato na isa ka sa maraming isa ka sa mga nagutos noon na mayor ka pa, na marami ka rin
ipinapatay. Yun ay ayon kay Las Cañas at kay Matobato. Kaya ikaw, Sara Duterte, huwag kang malinis, kumbaga. At dyan sa inaasta mo, akala mo, yung asta mo nung mayor ka sa Davao, yan yung inaasta mo sa ngayon. Na kumbaga, na kayong mga Duterte ay dapat katakutan. Na parang pinapalabas mo na ikaw yung matapang, magaling na leader. Dahil sa sinasabi mo na iniluklok ang isang leader na walang kakayanan. So, ibig sabihin, sinasabi mo sa mga tao, yung leader sa ngayon, walang kakayanan. Yun yung tinutumbok mo na ibig sabihin si PBBM ay walang kakayanan sa kanyang pamumuno na bilang presidente. Ganun ba yun, Sara Duterte? Bulag ka Bulag ka sa katotohanan na sinasabi mo na walang kakayanan si PBBM. Bulag ka. At malamang yan ang gusto mong palabasin o gusto mong isaksak sa kaisipan ng mga Pilipino na ang kasalukuyang presidente ay walang kakayanan. Na hindi na ang totoo niyan ay marami nang nagawa ang ating presidente na si PBBM. Marami nang kumilala sa kanya na ibang bahagi ng bansa o iba't ibang bansa ang humanga sa kakayahan ng ating presidente na si PBBM. Ngayon, sasabihin mo, walang kakayahan. Palibhasa, yun ang gusto mo kasing mangyari na isiksik sa isip ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa inyo, mga panatiko ng Duterte, na yun ang gusto mong isaksak sa isip nila na walang kakayanan yung kasalukuyang namumuno, na maling-mali ka naman sa iyong sinabing yan. At para bang pinapalabas mo pa na na ikaw yung dapat paniwalaan o dapat namumuno. Parang ganun yung tinutumbok ng mga pinagsasabi mo sa speech mo na sinasabi mo walang kakayanan sa pamumuno. Sinasabi mo kailangan ng Pilipinos deserve better. Anong gusto mong palabasin? What do you mean na Filipinos deserve better? Is that you mean you are a lot better than PBBM? Ganun ba yun? Maybe do you think that you are more
capable than PBBM. Eh kung ikaw din lang ang ikukumpara mo sa kakayanan ni PBBM, eh wala ka sa kalingkingan, Inday Sara. May marahil yun lang naloloko nyo ang maniniwala sa inyo na pinapalabas mo na do you think you are better than PBBM? I don't think so. Siya yan sa kapasidad mong yan. Yan ang gusto mo palabasin na mas magaling ka. Ikaw dapat yung mamuno. Ganun ba yun? Eh, nagkakamali ka. Inday Sara Duterte. Tapos sinasabi mo na sino ang makikinabang pag nawala kayo, mga Duterte halimbawa. Eh, marami makikinabang dahil mawawala na yung maguluhan. Wala na kayong Duterte na nanggugulo. So makikinabang yung mamayang Pilipino, matatahimik na ang Pilipinas. Dahil wala na kayong mga Duterte na namumuno ng panggugulo. So, yun yung sagot dun sa tanong mo kung sino ang makikinabang pag nawala kayo. Eh, makikinabang yung mamayang Pilipino na matatahimik na dahil mawawala na kayong Duterte o pag nawala kayong Duterte. At ewan ko lang dun sa mga panatiko nyo na DDS na pag nawala kayo, isama nyo na rin sila, kumbaga. Kung yun naman yung paniniwala nila. Kaya huwag masyadong overreaction, kumbaga. BP Sara. Huwag mong palabasin na mas magaling ka mamuno. Huwag mong palabasin na ikaw yung may kakayanan. Dahil malayong malayo ka kay PBBM sa lahat na anggulo when it comes to leadership. So wag kang magaling BP Inday Sara. Yun lang ho ang ating masasabi sa naging speech ni itong si BP Sara na sa kanyang tinuran sa kanyang speech ay pinapalabas niya na siya yung mas magaling, na ang totoo naman kung ating susumahin ay niwala siya sa kalingkingan ni PBBM sa lahat na anggulo. Alright? Okay, so yun lang ang ating napag-usapan sa ngayon. At sana yun, huwag niyo hong iboto yung mga tumatakbong senador na ang alam naman natin magiging senador lang sila ni BP Sara. Alam na ho natin yan, sila Marcoleta, si Bungo, si De La Rosa, ano lang yan ay yung Duterte, nako, pag binoto nyo yan, kasi ang ano lang yan magiging senador lang yan ni BP Sara. Yun lang ho yun sa nakikita ko. Kaya yun, dapat to iboto nyo na yung iba. Huwag lang ho yung mga Duterte. Okay? Yung mga PDP.
At yan ay magiging senador lang nitong mga Duterte o nitong ni BP Sara. Alright, hanggang dito na lang at maraming salamat. Huwag niyo sana kalilimutang mag-subscribe at click niyo na lang yung notification bell at para ma-notify ko kayo sa mga susunod pa nating vlog. At mag-comment din ho kayo sa comment section. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you and thank you for watching. And I'll see you next time. God bless.